Magandang araw mga kabarako. Ako si Carlo, ang inyong kabrew. At welcome sa aking unang vlog. Ngayon magtutungo tayo sa isang napakasarap at adventure ng kape kung saan ikukumpara natin ang Starbucks Pike Place Medium Roast at ang kapeng barako ng Batangas. Simulan natin sa Starbucks Pike Place Medium Roast. Alam nyo ba na ang kape ng Starbucks Pike Place ay pinangalan mula sa unang Starbucks store na nagbukas noong 1971? Sa Pike Place Market, Seattle, Washington, USA. Ang blend na ito ay dinisenyo para sa araw-araw na pag-inom na may balansing lasa at aroma. Meron itong banayad na tamis kasabay ng mga notes ng tsokolate at toasted nuts. Tingnan natin ang aroma. Amoy pa lang, maramdaman mo ng rich at smooth na amoy ng kape. Tikman naman natin. Wow! Suwabe ang lasa. May slight sweetness at smooth finish na hindi ganong matapang. At ngayon naman, ang pambato ng Pilipinas, ang kapeng barako mula sa Batangas. Ang kapeng barako ay isang uri ng Liberica coffee na unang pinakilala sa Batangas noong ika-19 na siglo ng mga Espanyol. Nakuha nito ang pangalang barako dahil sa kanyang malakas at matapang na lasa na parang isang barako o malakas na lalaki. Tikman natin ang aroma ng kapeng barako. Iba ang dating. Tikman natin. Wow! Grabe ang lakas ng tama. Malalim at earthy ang lasa. May konting bitterness na nagbibigay ng kakaibang karakter. Ngayon naman, ikumpara natin sila. Ang Starbucks Pike Place ay may mas mild at may hints ng sweetness at nuts. Perfect para sa mga naghahanap ng balansing kape na hindi masyadong matapang. Samantalang ang kapeng barako ay para sa mahilig sa malakas at earthy na kape na talagang magpapagising sa iyong umaga. Parehong silang masarap sa kanilang sariling paraan. Kung gusto mo ng smooth at mild, go for Starbucks Pike Place. Pero kung hanap mo ay isang matapang at unique na lasa, hindi ka magkakamali sa kapeng barako. Hanggang dito na lamang mga coffee lovers. Sana ay na-enjoy nyo ang ating coffee adventure today. Huwag kalimutang i-share at i-like ang post nito. Maraming salamat. Cheers!